Tatlong pagkakataon muling naka-aresto ang PDEA at PNP ng mga may mga programa na pwedeng mabenepisyuhan. Something like talagang devastated na. Pero tampangan mo. Ang radyong pinagkakatiwalaan. Wow! Smile Radio 99.9 FM. Tatak! Tunay na serbisyo. Narito na ang programang Si Sentro sa katotohanan ng mga salita ng Diyos, ukol sa katiyakan ng kaligtasan, patungo sa buhay na walang hanggan na matatagpuan sa takos na gawa ng Panginoon Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Gospel Hour Radio Ministry, ang programa sa radyo na magbibigay diin sa mga bagay na nakasaad sa salita ng Diyos. Gospel Hour Radio Ministry, ating pakinggan ang magagandang salita ng Diyos mula sa Biblia na ihahatid sa atin ni Pastor Oliver S. Tiro Sr. Our radio ministry. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Oliver Tiro ng Amazing Grace Bible Believers Baptist Church. At sa ating pong programa sa oras pong ito ay meron po tayong mga special guests from AB 1611 Bible Believers Baptist Church dyan po sa May Pasig. At sa oras pong ito, I would like to introduce ang ating pong mga kapatid na of course nakasama po namin kahapon sa aming pong 24th Thanksgiving anniversary ng Amazing Grace Bible Believers Baptist Church. And of course, I would like to welcome first ang ating pong kapatid that of course we miss them so much kasi matagal-tagal din silang hindi po nakapunta dito. So welcome back kay Brother Rebo Lopez. Brad, pakigreet mo ang ating mga listeners sa mga oras nito. Hello po. So, I'm privileged to be here at gusto ko na rin banggitin po ang aming pastor at ang church po namin na nandun ngayon sa Sorsogon. And although malayo po yung lugar na tumula sa aming church, but it's really nice to be here. Okay, at of course, kasama din natin si Brother Paul sa oras nito. Okay, Brother Paul, siya din po ay member ng AB 1611. Okay, Brad, pakigreet mo ang ating pong mga listeners sa mga oras pong ito. Ako po si Paul. Magandang tanghali po sa inyo. It's my first time po na maka-experience po dito sa ganitong klaseng ministry sa radio. And ayun po, maraming salamat po sa pag-imbita, Pastor Tiro po. Amen. And it is a privilege, mga kapatid, na kayo po ay makasama ko ngayong sa ating pong programa. So sa aming pong mga listeners, viewers, kung saan man po kayong lugar, dito po sa ating pong probinsya, na tayo po ay napapakinggan, of course, dyan po sa may part ng Bulan, and of course, dyan po sa may Pilar, at tayo po ngayon ay napapakinggan dito po sa ating pong lalawigan o dito po sa ating probinsya. At sa aming pong Facebook Live viewers, join us sa ating pong special program sa oras na ito. So bago po tayo magsisimula sa ating pong gagawin na programa, and of course, I would like to thank God for our Thanksgiving anniversary na aming pong ginanap kahapon. It was really a successful one, and thank you so much for all the cooperation ng aming pong mga members sa Amazing Grace Bible Believers Baptist Church. Thank you so much for all your sacrifices that you have done for the Lord. For around 24 years, ang Amazing Grace Bible Believers Baptist Church ay naglilingkod po saan man po dito po sa ating pong probinsya. Ano po? And of course, pasalamat din po ako for the presence ng ating pong mga kapatid dyan po sa may lugar po ng kasiguran, ang Bible Believers Baptist Church under Pastor Alex Riandanga, and of course the KJB Lighthouse dyan po sa may
Panganiban sa may gubat. And thank you so much mga kapatid. And si Pastor Sanchez, ang aming pong speaker from Pasig. And ngayon po, nakasama po ang kanya pong mga men sa simbahan. No po? At isa po sa mga ginagawa po ng aming pong mga kapatid na ito is that they go around from different provinces dito po sa ating pong bansa sa Pilipinas. And kanina po, kami po yung nag-preach dyan sa downtown, dyan po sa city, preaching the Word of God, no po, na without church, sapagkat yan po ang aming pong naisin. Alright, so sa ating pong panimula, sa oras na ito, tayo po muna ay dadako sa panalangin. Brother Rebo, please, can you lead us in opening prayer? Let's pray. Dear Heavenly Father, salamat po Panginoon sa opportunity na to na kami, Lord God, ay maiboses ang inyong katotohanan. Lord, our desire this day, this very hour, is that people, Panginoon, will get to know you and malaman po nila ang katotohanan from your words and ma-realize din po nila kung ano ang mga bagay na nangyari sa kanilang paligid, especially the Satan deceiving the people, Lord God, today. And I hope and pray that you will bless our tongue, our minds, our heart, and to say those things that are really true. And I pray, Lord God, that this very moment, Panginoon, ang Holy Spirit ang siyang tumulong sa amin to reach out those people who are truly searching for you. And I pray this in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Salamat, Brother Rebo, for that opening prayer. So ngayon po, para maunawaan lamang po natin ang ating pong magiging discussion sa oras na ito. Sa marami pong panahon, ang tao po ay nalilito. Which religion is true? At dahil po dito, maraming mga tao, para bang ang reliyon sa panahon po natin ngayon ay number 1, para bang pinagkakakitaan na lamang ito. Number 2, kapag mahina ka, dyan, sumali ka sa kanila. Kung meron kang mga problema, salihan mo sila. And sometimes, meron po namang mga extremists sa panahon po natin ngayon that they claim that their religion is true. But one thing that we observe, mga kapatid, sa oras nito, ay ang tao dito po sa ating pong bansa, ang kanilang palaging tanong is that, ano ba ang reliyong ang tama? Yan palagi ang ating pong nakikita. So para po, bigyan ko lamang po kayo ng big picture about this. Actually, napakagandang pag-usapan pong ito. And of course, the word religion, it was mentioned several verses or passages in the scripture. Can be found in the book of Galatians chapter 1, verse number 13. And the Bible tell us na meron pong Jewish religion. And people says, ano ba yung pinakamatandang reliyon? Alam niyo po ba, bago pa nag-exist ang Roman Catholicism in 300 AD, nag-exist na po ang Judaism. And this is the oldest. And of course, the word religion, it was not only mentioned in Galatians chapter 1, verse 13, and Galatians 1:14, but also it was mentioned in the book of James chapter 1, verse number 26 and 27. So 4 times in the authorized King James Bible, the word religion itself was being mentioned. So ngayon, ang ating pong magiging topic as our brother in Christ ay kanila pong dadalhin with Brother Paul and Brother Rebo. Pag-uusapan po ngayon ang isang topic that I pray that you will search really the truth. At sa oras pong ito, ang kanila pong pag-uusapan, ang aming pong pag-uusapan po dito, ang reliyon mo ba, na may pamagat ang reliyon mo ba ay kulto? So, gusto ko pong ito ay pakinggan natin. Bakit po nasabi namin ito? Now, I would like to lay first the foundation. As a Bible believers, I believe that the Bible is our final authority in all matters of faith and practice. So therefore, this radio broadcast, it's all about Bible-believing materials that can be found, it will center in the Word of God. And it is my prayer that today,
Kagaya po ng katanungan, ang reliyon mo ba ay kulto? So para bang napakahirap pong minsan, anong tawag dito, Brother Rebo? Pakinggan, ano po. So join us dito po sa program pong ito. And of course, I will now give the time sa ating pong mga kapatid. So again, this is Brother Rebo and Brother Paul. They will be discussing this topic for today. So I guess kayo po ay naghahantay na. So ngayon po ay ibibigay ko po sa mga kapatid ang oras na ito para i-discuss ito at bakit kailangan i-discuss ito. Okay? Brother Rebo, take it. Okay? Amen. Thank you so much, Pastor. So, yun po, no? Yung title itself, it seems striking. Actually, sinadya talaga namin ito for you to really look into this at bigyang pansin. Dahil napakahalaga po nito na hindi lamang po nakasalalay dito syempre yung inyong paniniwala, kundi eventually marirealize nyo after those question and answers na gagawin namin is makikita nyo merong malaking bearing siya talaga sa buhay ng mga tao. Okay? So, yun po. Ang gagawin lang namin ni Brother Paul is we'll try to answer certain questions. There's actually a lot of questions na pwede naming itanong, but given the limited time, kumuha na lang kami ng mga major ones. So, before that, a little more or additional info about ourselves. And alam ko, kilalang kilala nyo po si Pastor Tiro. And about us, maybe Brother Paul, just a little bit about you. Yes, my name is Paul Ormeo. So, actually, by profession, I am a computer programmer. So, graduate po ako ng computer science. And then, right now, I'm a Bible student. So, and I've been exposed a lot sa mga cultish na religion dito sa Philippines. So, dati hindi ko alam na cult pala yung kinaaniban ko at yung ginagawa ko. And then, nag-progress as a Bible student, and then doon ko na-realize na yung pala yung kulto. Kasi pag sinabi natin kulto, parang tingin natin yan yung mga nagsusuot na mga nakaputing damit at kakatok sa bahay nyo. Tama po ba? So, hindi pala sila ganon. Yes. So, maganda po ang kanilang outward appearance. And yun po. Yun po yung i-discuss po namin. So, ayun po. So, ako naman po si Brother Rebo. So, I also attended Bible school, and it's also actually my, a little bit about me. I graduated as a Bachelor of Mathematics, and ano rin po, kung profession ko rin po is sa IT under the airline industry. But not so much important on that side, but much important for me na malaman nyo po is I also teach world religion. So, naging guru din po ako sa Bible school sa Manila, and I teach many things about the religions of this world. Na-interest po kasi ako doon dahil nga I want to know the truth. And there's this desire sa akin na sa dami ng religion na to, at least meron katotohanan na may makikita ka. Yung objective truth, hindi lang yung subjective truth. So, apart from that, so inaral ko po yung religion, and eventually, syempre, madadaanan mo rin yung cults. Yes, so, yung right. mga cults is, maaaring isipin yung worse, but like Brother Paul said and Pastor said, minsan nakamaskara po siya, na hindi nyo akalain na ito pala'y isang cult. Okay? So, maaaring isipin nyo po, no, na ang gagawin namin is nagja-judge sa ibang religion, ibang mga tao. But you know, the Bible actually told us to judge righteous judgment. Mm-hmm. And sinabi rin po sa 1 John chapter 4 verse 1 that beloved, believe not every spirit. Right. Tama Hindi yan. yung basta-basta paniniwalaan mo lang agad yung maririnig mo. Amen. Yeah, we also challenge you na wag mo agad paniwalaan yung sinasabi namin unless you check it out. Right. No? Kaya we have a Bible as our standard, as Right. our final authority in all matters of faith and practice. Kasi nga, this standard is, as we know, is the truth. Right. Okay? So, sabi ng Bible, try every spirit. Subukan nyo. Try every spirit whether they be of God. Because many false prophets are gone out into the world.
maraming false prophets, maraming mga bulaang propeta o kaya bulaang guro na nandyan po sa labas, sa telebisyon, sa social media. And I want you to know, at least, no, you will hear this side of ours, na not just through our learning sa Bible School, but through experience as well. So I hope this will be a blessing sa inyo po, no? So, sisimulan siguro natin, Brother Paul, ang definition ng kulto. Ano ba ang definition ng isang kulto? So, ikaw, bro, ano bang... right off the bat po kasi ako po, pag narinig ko po ang kulto, like yung sinabi ko po kanina na sila po yung parang mga naka-robe. Alam niyo yung naka-robe, tapos naglalakad. So, may mga ginagawa silang kakaiba. But yan yung po yung mga nakikita natin sa pelikula. In reality po, sila po yung mga makikita nyo po sa nakakasalamuhan natin sa araw-araw na they look, if I may say, yung dignified look. Decente. Maayos sila magsalita. Yan. Edukado. Yan po. So, kaya sa ganyang facade na pinapakita nila sa tao, it is easy for them na talagang masilo ba? Masilaw or ma-capture tayo na mga tao, especially kung ikaw yung tipo na hindi ka well-educated, taga-probinsya, usually mga ganon po, no? Yan po yung tinitake advantage nila, yung mga ignorant. So right now, yan po yung gagawin po natin, and Brother Rebo will by definition po talaga ng cult. Kung kukunin nyo rin po kasi sa dictionary, ang dictionary sinasabi po, ito isang particular system or religious worship, especially in reference sa mga rites nila o kaya mga ceremony. Ang kulto kasi isa siyang relihiyon na pangrelihiyosong grupo na nagtataguyod ng mga paniniwala nila, ritual o kaya practice na kadalasan nababatay sa mga doktrina o kaya mga pananaw ng isang karismatikong leader. So we'll get into details dyan pag tinanong natin yung signs para malaman nyo kung anong isang kulto. Karaniwan kasi, meron silang mga paniniwala o mga practice, no? Yung talagang kulto, yung unang papasok sa isip mo, meron silang mga practice na naiiba. Okay? O kaya parang unusual. Hindi nakikilala sa pangkalahatang lipunan. O kaya yung mga sabihin natin mainstream religion. No? So, yun po, no? Kung i-define na ang daming terms eh. So, paano natin padadaliin ang kulto? Siguro ito na lang po, no, isipin nyo. Ang kulto ay ang isang grupo na nagtuturo o nagpa-practice ng mga bagay na umalis sa Bible. Exactly. Deviate sa teaching ng Bible. Yan po yung I think that's the easiest way for you to grasp that. No, dito naman po tayo, no. Alam niyo po, maaaring sabihin niyo anong bearing niyan sa iyo? Anong dangers niya na bakit ko papakinggan yan? Ano naman yung pwedeng mangyari? There's a lot of danger na pwedeng mangyari sa cults. You know, there had been documentaries na makikita nyo po sa YouTube o kaya minsan meron din, alam ko meron din nga pong documentaries sa Netflix yan na how to be a cult leader eh. So, it's more like na parang nagiging mainstream pa po, no? Dati, they hide. Dagdag ko lang bro, yung kung meron ba rito na rinig nyo na yung mga Freemason, yan. Ang ganda po ng adhikain ng Freemason na yan. But they are a cult. Mason. Mason. So, ayan po. So, ito po, no, ayaw ko kung narinig nyo na yung kwento na to. Narinig nyo na po yung Kool-Aid. Nako, meron silang kanyang connotation, bro, yung drinking Kool-Aid sa Amerika. Sa Amerika po, mga kaibigan, pag sinabi mong, pag nagjo-joke sila ng Kool-Aid, may ano po yan, may history po kasi sa Amerika na may ginamit yung Kool-Aid, ano ba yun, or juice po yan, masarap po yan eh. Sikat yan sa Amerika na brand ng juice. Sa atin, Tang juice. Sa kanila yung Kool-Aid. So, ginamit niya ng juice na yan, so, para gamitin, lagyan ng lason. Ang story na yan kasi bro, merong itong grupo na to na tinatawag na People's Temple of the Disciples of Christ
na pinangungunahan ni Jim Jones. Matagal na panahon na yun. 1955 pa siya, no, yung sa US, nagkaroon sila ng parang grupo na talagang dumadami sila. Itong si Jim Jones, charismatic siya, magaling siya magsalita. Akala mo talagang nakikater yung needs ng tao. But the sad thing, fast forward natin, ang nangyari dyan pala is that sa sobrang faithful nitong members na to doon sa kanilang leader, ang nangyari is that there was this command by Jim Jones na inumin nila yung laso na yun para ma-end na yung kanilang buhay dito sa mundo. Parang gusto na nilang pumunta ng heaven ganun po yung dating. Sa sobrang blind nila, yan po isang example na talagang blind follower. Grabe, mass suicide ang nangyari. Mass suicide po, nakakatakot. So, hindi pwedeng sabihin natin na, nandyan yung anak ko, ayos lang yan, wala naman pwedeng mangyari dyan. Hindi mo pwedeng masabing ganun lang. Kaya you have to take it seriously. If mapasok ang ikaw o kaya kamag-anak mo, kaibigan mo sa isang grupong ganito. Now, Brother Paul, ano yun natin? Pag-usapan natin. Kasi pinag-usapan nga natin ibig sabihin ng kulto. How about the signs o kaya yung mga palatandaan? Yan po ang natin. Yan po ang isa sa mga goal namin actually is to teach you guys, ituro po sa inyo ano ba yung mga indicators, ano ba yung mga palatandaan, ano ba yung mga red flags na tinatawag. Para makita para alam nyo rin po at malaman ninyo at kung kayo po ay nire-recruit, maaari nyo agad ma-prevent, maiwasan po ng pagsali. At kung meron din po kayong kaibigan na nire-recruit siya at nakwento sa inyo, maaari kayo po yung maging makatulong sa kanya. At kung kayo naman po ay involved na sa loob na po nito, ito naman po yung medyo magiging mahirap po. I think sa iba po sa atin na desisyonan nito na once na malaman ninyo na ay ito palang sinakaaniban ko ay kulto. So, yan po ang i-discuss po namin. Medyo malawak siya actually. So, kung sasagutin natin at pupuntahan natin every angle, talagang kulang sa oras. Now, pwede natin gawing ganito. I-divide natin sa 3 major things na dapat pag-usapan. So, ang kulto kasi, you can determine them. You can determine them with these 3 factors. Una, ang kanilang leader. Pangalawa, ang kanilang members. And syempre, pangatlo, yung kanilang organization, yung church itself, or yung religion na. Okay? So, tingnan natin, pag isa-isayin natin to at least on that aspect. Sa isang kulto ba, paano mo malalaman na yung kulto na yun, through the leader, is actually a cult? Yes. So, actually, mainit-init to. Kasi recently lang, di ba, merong balita, nationwide na news ito. And I'm sure narinig nyo na si Pastor Apollo Kibuloy. Tama? So, isa sa mga issue po talaga sa leadership, pag tiningnan po ninyo ang isang leader ng isang cult na ito, ang madalas po niyan, ang nangyayari dyan, they use, syempre, most of them, they probably use Bible. Yep. Pero ito yung matindi po. Meron po silang extra revelation na tinatawag. Yep. Outside sa Bible. Eh, 'di ba? Paano natin ma-validate 'yan na Diyos ba talaga ang kumausap sa mga 'yan, 'di ba? And ayun po, sa Biblia, ang Bible po kasi wala na po talagang wala na pong nag-stop na po ang mga visions na binibigay na. Mapapansin niyo po, wala na po mga propeta sa panahon natin ngayon. May mga nananaginip, tapos ganyan. Yung revelation daw ng Diyos sa Kanya. So marami pong ganyan na nagpo-fall. So ang issue po sa ganyan, I think ang dyan, ang root cause dyan is yung lack of studying of the Word of God. Tama yan. So, kaya nagkakaroon ng ganyang mga problema dahil nais nga nila parang nangyayari po. Sila po talaga, kung ako po isang normal na tao at itong kaibigan ko, halimbawa si Brother Rebo, nagkaroon siya ng vision na sinabi may mangyayari in the future na siya talaga dapat magtiwala tayo sa kanya. Ano pong makakamit ng taong to na nag-ano ng vision is magkakaroon siya ng kapangyarihan and he will have control
Usually nga bro, parang lumalabas is that they have this supernatural thing o kaya na-exalt ang kanyang pagkatao above an ordinary human. Opo. Minsan sasabihin nila, no, sila yung sugo. Sasabihin nila, ako actually yung anghel na padala ng Diyos. The worst thing na sabihin mo, ikaw may-ari ng universe, di ba? Yun, alam niyo na yan kung sino yung mga nagsasabi ng ganyan. So yung mga ganung parang special revelation, you are so free to give anything and to say anything you want because it's outside the Bible. Yes. Wala kang standard eh. Kung ano maisip mo, pwede mo sabihin. Pwede mo ganyan, di ba? Kaya po natin ginagawa ito dahil yun nga, para malaman ninyo na meron tayong batayan. Gaya lang po ng sinabi ni Pastor Tiro kanina na we are Bible believers and lahat po ng aming sasabihin dito or judgment na aming bibitawan is naka-base po sa Bible. So, meron pa po mga leaders na i-add ko na lang din po ito. Meron po. Ito, sobrang obvious ito mga kaibigan. Woman pastor. Pastora. So, may pastora ba sa Bible? Kayo po, hanapin niyo po. Pero, napaka-obvious po. Sa Bible po talaga, wala po talagang, hindi po inatasan ng Diyos. Iba po ang role ng isang babae. Especially inside the church. Especially sa church. In fact, sinabi ng Bible yun that the woman is not, should not be usurping o itinataas yung authority over a man. That's 1 Timothy chapter 2 verse 12. They are commanded na actually kung parang masakit yung pakinggan siguro sa kanila. Ewan ko, parang kung sa Tagalog do kailangan nila manahimik. Sa church. Lalo na kung may lalaki doon. Kasi ang itinalaga ng Diyos na supposedly magpa-pastor or magli-leader is the man. Okay? So I think that's actually in the Bible. So itong mga leaders na ito, no, they are trying to deviate from the Word of God and trying to give out their special revelation dahil dyan. So yung mga preachings nila, bro, narinig mo na yung paano sila mag-preach? Actually, hindi masyado. Pero meron akong napapanood sa social media na recently lang nag-trending din ito. Kung medyo kayo sa social media, there was a pastora na parang binabash niya ang dati niyang membro na nagpaalam sa kanya na lilipat ng church. So, gawa sila ng TikTok video na with their pastora na binabash nila yung taong yon na aalis sa church nila. And then one time, na-browse ko rin, mayroong preaching ang pastora na ito and it's all about giving. Yun, pambira. So, yun ang nila. Preaching nila, supposedly, if you hear a preacher, they should be preaching all truths in the Bible. Napakaraming truths sa Bible kung tutusin. I teach the Bible and sobrang daming hindi ka mauubusan ng pwede mong ituro dyan. Pero alam mo, yung makakapagtaka dito, pupunta ka sa service nila. Pagpunta mo, anong maririnig mo? Yep. Paano magbigay? Every week, Anong dapat mong ibigay? Sige, sabihin na natin first time mo umattend doon. Ano man, aksidente lang na yun yung topic. Pero pag yung halos every week, every month nababanggit yon, giving, no? And dahil dito, syempre, ang mga members, makukonsensya sila, yung mga guilt trip ba na kailangan I have to give, hindi ako i-bless ni Lord pag hindi ko ginawa ito. Tama. So, parang yun yung sentro ng kanilang preaching. And apart from that, yung pag-induce ng leadership ng feelings and shame para i-influence i-drive ang kanyang gustong gawin at agenda dun sa kanyang tinatayong religion. No? So this is often done through peer pressure and mga subtle na mga persuasions nila. Okay. So, meron pa, i-add ko na lang din to sa mga leaders na, kunyari, kung ang leader ng reliyon o na nagre-recruit sa inyo, ang leader niya, ni-research mo, okay sa kanila ang magkaroon ng multiple wives. So, we all know that's the Islam. Yan ang nag-aalaw ng multiple wives. So, sa Bible, it's against po talaga yan sa turo ng Bible. Yan po. Sa mga pwede ninyong gamitin as indicator na, teka,
maraming asawa. Pwede maraming asawa. So, mag-isip-isip ka na, kaibigan. Tama? Pero masakit pa dyan, bro. Kapag nagtuturo sila, biruin mo yung teaching na you can give your life like a suicide, bombing like that para gawin isang bagay na according galing sa Diyos. Yan po isa sa mga ng kulto dahil yan po kasi dahil ang mga leaders sila, yung leader na tao ay akala parang tinitreat nila ito na parang isang Diyos. Yep, yan po ang right. Nila. That's idolatry po sa Bible. Yung pagtataas nila talagang dinudiyos nila yung leader na wala nang ibang makakapagbigay sa kanilang ng revelation, special revelation outside this leader. Ang matindi pa niya, mayroon pa silang sasabihin na they hold the key to the salvation. Yep. So kung hindi ka aalis ka sa kanila, tanggal din ang kaligtasan ng kaibigan. Matatakot ka nga naman, di ba? Nakakatakot 'yon. And alam naman natin na ang kaligtasan ay tanging kay Jesucristo lamang. Sabi niya sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Right. So napakalinaw. Right. Siya lang ang daan. So kaya po pag may mga ganyang ayan po sa mga example kanina, emphasize ko po yung sa kay nabanggit ko ba yung Senyor Aguila. That's po isang example, di ba? Na parang sugo siya ng Diyos na talagang sa kanya lang nanggagaling ang mga katuruan na nabalita na to So hindi ko na masyado pong sasabihin dahil alam natin nabalita talaga kung anong ginagawa nila sa lugar nila. May mga leader din malalaman mo na isang cult ito is that alam naman natin ang tao yung makasalanan and they could commit certain sins. But if you're a leader na nagkiklaim na ikaw ay isang sugo, isang prophet, and even is a son of God, di ba dapat you should be outside this group of people na gumagawa ng mga immoral acts. So, itong mga leader na to, meron silang mga ganun na ginagawa. And hindi ko na i-detail yun because we're not we don't want to sound like accusing, but that's showing, and that should tell you na yung leader na yun may something. Ba may something siya. Ngayon bro, ano naman natin pag-usapan naman natin yung sa members. How do we know that this group, makikita mo kasi through the members this group is actually a cult. Actually, isa sa mga indicators o palatandaan sa mga miyembro nito. So, syempre, kanina nag-start tayo sa leader na parang leader nila ay Diyos. Itong mga miyembro naman, talagang paano ba tatagalugin yun? Parang panatiko talaga sila doon sa, hindi man sa leader nila, sa kanilang organization, kanilang reliyon. Iyan ang isa sa mga palatandaan. Ano ba mga ginagawa ng mga yan? Kanina nabanggit na ni Brother Rebo, yan yung magpapakamatay. Suicide bombing. That's alam natin, yung religion of peace yan. Tama? And yung, ano pang ginagawa? Excessively zealous sila. Sobrang zealous sila na talagang, ayun na, ginodiyos na talaga nila. But okay lang naman maging zealous Ang problema, yung unquestioning commitment dun sa leader. Yung hindi mo questionin, even though merong mga ganito makikita mo sa documentary, gusto na nilang itanong yung mga bagay na nangyari sa kanila. Pero sinasabi sa kanila, no. Huwag mong itanong yan. Huwag natin pag-usapan yan. Okay? So there's this parang unquestionable na bagay sa kanila na hindi nila magagawa. So parang may rin sila na parang na brainwash na kung sabihin natin dahil nga parang Diyos nga tong leader nila Kumbaga wala silang karapatang question sa kung ginagawa ng leader nila. Actually nga, ang bukang bibig nila, madalas dito, marinig mo sa mga cult, ang bukang bibig nila, instead na Bible, o kaya Bible verses, o kaya ang Panginoong Jesus, ang bukang bibig nila yung leader nila. Yung dami ng kanilang mga miyembro. Yes. Yung laki ng kanilang church, ganda ng kanilang church. Di ba parang, bakit yan ang ipopromote mo sa tao? Iyan ba ang truths? Anong kinalaman yan sa Word of God, di ba? Tama po. Kaya po, ang bottom line pa rin po talaga is the lack of knowledge
sa Word of God. And speaking of lack of knowledge, bro, tama ka. Ang ginagawa nila sa mga members nila is that they will keep you in ignorance. Yes. May ano ko dyan sa ganyang, they will keep you ignorant. Kasi kami po ay active po ang aming church sa public ministry. We do street preaching. We encounter a lot of different faiths or sabihin ko na lang, religion or cult. So, meron yung kaibigan yung wife ko na isang iglesia ni Cristo. So, pinanganak siyang iglesia na Cristo. Ang term nila is, ano nga yung term nila? Yung tawag nila doon handog. So, nagulat ako na tinry ko siyang sharean dahil alam ko naman may background naman ako anong meron na iglesia na Cristo. And I know they are not saved. So, I tried to share the gospel and nabanggit ko yung Calvary, which is most of even the non-believers sa Catholics is, alam nila kung anong meron sa Calvary. Alam nila kung anong ginawa ni Jesus Christ para sa atin. And nagulat ako dun sa kaibigan itong ng wife ko na she don't know. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Ano yun? Parang ganyan. Simple word na Calvary. Oo, di ba? So ano yan? They keep her ignorant sa word ni God so they can keep yung mga miyembro para ma-keep nila. Kasi parang ang nangyari, okay, ako may dala ng katotohanan, itong ministro, itong reliyon. Ako, dito lang katotohanan, so dito lang kayo. Solve na ako. Ganun lang. Basta attend lang kayo, manatili kayong miyembro. Kaming bahala sa kaligtasan nyo. Speaking of mga ganyan, bro, yung mga nakakaharap ko rin sa streets o kaya nakakausap ko, every time na nakikita mo nang wala na silang masagot sa mga tinatanong mo, especially if kinukote mo na yung Bible verse. Ano mo gagawin nila? Ito, SOP. Kausapin mo leader natin. Yes, yan, kausapin mo yung sugo. Hindi mo pwedeng interpret yan unless sugo ka. Yes. Diba? Ay, hindi ko nga alam bakit nakakabasa naman. Nag-aral naman sa school. May utak naman tayo, diba? Binigyan tayo ng Diyos ng utak. Bakit hindi natin Tayo nga, mga Pilipino, tayo, ang binabasa natin, English, pambira, mga signs natin. Jaywalking, alam natin, ibig sabihin ng jaywalking, di ba? Alam English yan. Pero pagdating sa spiritual na bagay, bakit ganon? Hindi ka naman kailangan maging graduate ng college para maintindihan ng Bible. That's exactly. Kahit bata, sabing ng Bible, the simple, di ba? God opened the entrance to thy word, give it light to the simple. Tapos, from a child, sabi ni Timothy na, naiintindihan niya yung scriptures, alam niya yung scriptures. Yes. So, pwede natin talaga maintindihan. Huwag nating isipin yung cliche na to na kapag binasa mo ang Bible, mababaliw ka. Sabi nila, pag binasa mo daw ang Bible, ay ikaw daw ay magkakaroon ng confusion. O kaya, ikaw ay basta parang masisira ng bait. Meron pa nga nagsabi niyan sabi nila, Iglesia ni Cristo to, narinig ko, sabi, mahiwaga ang Biblia. Grabe, no? Mahiwaga ba? Ikaw, ignorant ka, wala namang masama sa pagiging ignorante dahil tayo dumaan dyan. Diba? So, doon pa narinig mo yun, sasabihin nila, mga nag-aral lang ano ba yung mga term nila ng theology, yan, sa school ng mga PhD. ng mga PhD, yan, sila talaga ang may karapatan, mga scholars to interpret the Bible. No. So, binigay po ang Bible sa atin para atin po itong basahin. Ang Diyos, hindi ka ba tutulungan na maintindihan ng Word of God? Okay? So, alam niyo po, ito pa ang isang bagay, yung pagkikip nila ng ignorance sa mga members is up to this point na hindi ka dapat hindi ka totally magbabasa ng mga literature outside ng kanilang organization. Yes. Actually, yun nga, nagbibigay tayo ng gospel tracts, di ba? Sa streets. Iba na ng panahon ngayon Dati ang Muslim, they don't touch yung literature na, kasi nga, mahigpit talaga ang mga Muslim sa pagdating sa mga babasahin, especially religious. Ngayon, ang mga Muslim tumatanggap ng gospel tracts. Ang hindi tumatanggap, mapapansin yung mga kaibigan, sa amin po sa lugar, kasi talamak po sa amin, ang mga iglesia ni Cristo. Hindi talaga sila tatanggap. Iglesia ako, hindi ako tatanggap. Hindi sila tatanggap. Bakit? Ba't ayaw mong tagapin? Ayaw mo malang basahin? Word of God naman yun. Yes. Diba? You have a choice to think for yourself. Hindi yung ibang tao nag-iisip para sa'yo. Ang problema kasi dito, yung mga members, para na silang yung passive na tinatawag. Yes.
Tsaka andun yung fear na na ma-shake yung faith nila. Because alam nila, di ko alam kung alam pala nila, no? So yung foundation ng faith nila hindi ganun katibay. Tsaka ang mga tinuturo kasi talaga diyan sa ganyan mga religion is yung loyalty. Yung kailangan manatili ka. And then mamaya di-discuss po natin bakit ganyan po yung attitude nila. Na minsan aware na sila na may something wrong. May mga question na sila, nako-question nila, may question sila na gusto nilang itanong, tinanong nila, hindi sila satisfied, pero bakit nandun pa rin? Bakit nananatili pa rin sila? So, yan po. Naalala ko lang rin, bro, ang mga members na makikita mo itong grupo na to, ang mga members na to, what they do is that they put themselves, inaalis nila mula dun sa isang lugar, tapos pumupunta sila ng isang lugar na sila-sila lang. Ay, may ganyan po. Ito naman yung sa side na, I think, extreme na ito. Sa side na to. Nasa extreme na to. Ito po yung, yun nga, nabanggit namin kanina kay Senior Aguila na they build, gumawa sila ng sarili nilang community, isolated sila sa society. Alam ko, may sarili pa silang army. May mga ganun. May sarili silang army. Sariling parang mga rules and regulations. So, isa yan sa mga signs ng ng mga cultic na religion. Grupo. What about the church, bro? Pag-usapan natin yung kanilang religion, organization, yung church, anong mga signs na nakikita natin doon? Actually, isa sa mga prominent talaga dyan, pag sinabi natin kulto, talagang is the ritual. The traditions, sacraments, yan ang emphasis. Wala pong emphasis sa Word of God. Yan po talaga. And then, the salvation, the plan of salvation na meron silang ino-offer ay kakaiba po sa tinuturo ng Biblia. Though ang iba, gumagamit ng Biblia, meron pong gumagamit ng Biblia na Christian, they call this the so-called Christian. So, pero hindi talaga sila yung totoo na sa Bible po. Tama. Hindi exactly, hindi po, kumbaga, ayun po yung word is half-truth ang kanilang sinasabi. Ginagamit nila ang Bible to serve their own purpose. Yes. No? Kumbaga, kukuha sila ng small truth sa Bible and then yun na lalaruin nila yon and usually maririnig nyo yan. Pag nag-preach sila, isang verse lang gagamitin. Minsan wala pang verse. Tapos, doon naiikot yung kanilang preaching for 1 hour. Diba? So, etong mga grupo na to, the church, they are preoccupied sila to bring new members, making money, and magturo ng pagbibigay at yung pagiging loyal nga sa kanilang simbahan. So, ito, isa sa mga example na to na hindi naman ninyo siguro nahalata na occultism na pala. Occultic na pala ginagawa ninyo. Kasi rin ako dati, because my wife dati, siya, Catholic. So, nag-church din po ako sa Catholic ng church. And then, isa sa mga napapansin ko po talaga is the ritual, the mass is a ritual po mga kaibigan. Ritual po yan. Yan po yung ginagawa. Yan po yung pinaka-sentro ng kanilang ng mensahe every Sunday. Na alam niyo po yung the Ostia, the Eucharist, the Transubstantiation. Yan. Alam niyo po yung tinapay. May ritual sila diyang ginagawa. At yun ay nagtuturn. Nagtuturn daw yun sa katawan ni Jesus Christ, yung tinapay. Yung cup. Nagiging dugo naman ni Jesus. Tapos, and then yung mga sacraments, sa salvation naman, sa Catholic, ang pinaka-emphasis talaga nila dyan is the sacraments. Though, na-observe ko, bro, most of the Catholics, they don't know really yung plan of salvation ng Catholicism. And to be, in fairness naman po, kami po, hindi naman po kami naniniwala na lahat ng Catholic ay hindi ligtas. Ako po naniniwala, may mga Catholic po na ligtas po. They believe in the salvation by grace in Jesus Christ. Kaya lang, nandun pa rin po sila sa
ganong religion. As which mamaya po, i-discuss natin yan. Bakit nandiyan pa rin sila? Alam na nga nilang kulto yan. I'm pretty sure sa mga nakikinig dito, naririnig nyo si Pastor Tiro teaching about the way to salvation. Religion is never the way to salvation. Pero kasi itong mga grupo na ito, they will try to emphasize that they are the only true church. Yan. Isa na. Marami nakiklaim yan. Sila lang ang tinayo ng Panginoong Yesus na simbahan. Siya yung, si Jesus yung, yung pinaka-ugat. No? Founder, no? Tapos, up to the point na kapag hindi ka miyembro ng church na to, hindi ka ligtas. Yan ang, alam niyo na kung sino. Actually, halos karamihan talaga ng religion, even the Christian themselves na tinutukoy nila na sila lang ang church na tinayo ni Jesus Christ. Ang mahirap nito, dahil dito nga, kaya nagiging devoted yung mga tao sa kanila. Natatakot umalis, diba? Sa kanilang simbahan. And sometimes, abot to sa punto na they even lose their time with their families. They lose their time with their families because they give so much time to the church, they give so much time doon sa kanilang organization that they dogmatically segregate themselves to their own relatives, friends, and families. Yan po. Isa sa mga, yan talaga po. Kaya, ang ano naman natin, di ba, instead na ang pagiging miyembro mo sa isang reliyon ay mapalapit ka sa Diyos, mapabuti ka, maging mabuti kang tao. And then, ang nangyayari, parang nasira pa ang pamilya mo. Di ba, may mga ganyang reliyon, lalo na yung mga I think mga JW. Yan. So talaga sila, they practice yung tinatawag na separation. They don't participate actually sa secular world, pero I doubt na nagagawa nila 100% yun, di ba? Kahit birthday, even those, yung pag sa flag ceremony, they don't hindi sila gumagawa ng mga bagay na yan. Isa po yan sa mga kasi po sa Bible po, tayo po inutos po ng Diyos na tayo po magpasakop sa authority. Sa authority, that's the government. Ang government naman, kapag yan ay gumagawa ng masama, Diyos naman po ang niyan. Diyos po. Sa Diyos po sila mananagot. So tayo pong mga Kristiyano po, kami po ay hindi po talaga nagtuturo din na kailangan pag may mali ang gobyerno, tayo po ay magwelga, tayo maging mag-aktivista tayo. Hindi po, mga kaibigan. Dahil sige bro, sorry. Dahil po ang ng Bible po talaga ay tayo po ay magpasakop. Pero po meron pong meron pong tinatawag na line po yan na kapag po, may fine line po yan, na kapag ang papagawa na ng gobyerno sa atin ay against na po sa word ni God. Yep. Yan po. So, pero salamat po sa Diyos at tayo po hindi pa tayo umaabot sa ganon. Tayo po ay nasa grace period pa rin po at kaya hanggat maaari kung ginagawa po namin, may kalayaan po ang pangangaral ng salita ng Diyos sa public place ay ginagawa po namin. Katulad po kanina. That's good. Ang mga churches din na ito, bro, alam mo, they try to brainwash their members that since from a child, talagang ulit-ulit yung kanilang sinasabi sa bata. Yes. Na up to the point na dahil pa ulit-ulit mo naririnig, nagiging truth na siya sa'yo. Kahit hindi ka talaga convinced. Yun nga po, yun yung kaya kanina po na yung kwento ko, yung bata pa lang siya, lumaki na siyang Iglesia ni Cristo. Dahil po na, ang turo po talaga, talaga po yun lang po talaga, kailangan maging loyal ka. Dahil lang kaligtasan mo, doon na po nakabase sa loyalty mo. Dahil kapag umalis ka, tanggal din kaligtasan. Ito po, isa pa bro, isa pa sa mga ginagawa nito, yung good works. Yan, that's a good work. Kailangan paggagawa ka ng good works, it's under their religion. Church. Kasi nga naman, sasabihin mo, sige, good works pala ang kaligtasan. Di mananatili na lang muna ako sa religion ko, gagawa ako ng good. No, hindi ganun. Dapat good works inside our church, inside our organization. Bakit kaya ganun, mga kaibigan, no? Dahil siyempre, alam natin, part of, ano ba yung example ng good work? Tingin nyo. Yan, pagbibigay, tama ba? It's very obvious, diba? Pera, yan talaga po ang pinaka-obvious. Dahil yan po ang gusto ng mga kulto po na relihiyon. Yan ang pera.
give your service, give your money. Diba? Wala silang concern po sa kaluluwa talaga po, mga kaibigan. Yan po yung nakakalungkot. Kaya po, ayan po, dinadagdagan pa nila yan. Diba? Ang salvation, alam natin na it's by faith through Jesus Christ alone. Tama? Yan ang kaligtasan. Pero ito mayroong mga religion, mga churches na nagtuturo. Yun nga, may nagtuturo. Kailangan may faith ka, may Jesus Christ naman, mga kaibigan. Pero kailangan, may narinig ako sa dating daan na nakausap namin dati sa Divisoria. Kayo kulang ano nyo. Hindi kompletong salvation ninyo. Kasi faith lang kayo eh. Kami kompleto dahil meron kami works. So, yun ang ano po. Ang nakakatawa po doon mga kaibigan, nung kinausap ko siya, talaga po ba may works? So, ano pong works ang nagawa nyo? Tinanong ko siya. Hindi siya makasagot. Ang sabi, siya makasagot. Anong works? Ano pong may ginagawa po ba kayong good works right now? Sabi ko, hindi, ang church namin may mga medical mission. Diba? So, makikita nyo na yung mga ganyang bagay na sinasabi nila, actually, wala po yan sa Bible because the salvation is a personal thing. It's a personal na decision ng bawat isa sa atin na tanggapin ang ginawa ni Jesucristo sa krus. Siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. That's personal. So, ayan po ang mga nangyayari. And then, meron pa yung water baptism. Isa yan sa mga matinding kasi daw yan nag-aalis ng kasalanan. Sabi nila. Yung pagbabaptize sa'yo, ito lang pag-usapan natin later about sa recruitment nila. Pero since napasok sa baptism, ang baptism kasi sa Bible is supposedly you will be baptized as an adult. Why? Why as an adult? Because you can decide, you can think. Unang-una, tinatanggap mo ba talaga ang Panginoong Hesus bilang yung tagapagligtas? Ang bautismo, hindi siya kasama sa kaligtasan. It's yung next after you get saved. Kasi pagsunod mo yun sa Panginoon. Ngayon may mga tao or mga grupo, binabaptize na kahit baby. Paano siya makapag-decide kung anong gusto niya talaga? Diba? Pag umiyak siguro yung baby, yun na yung sagot niya, no? Pero yes, lagi. Yes na yun. Okay, so, eto mga to, basically, you will see the deviation or yung pag-alis nila sa Word of God talaga. Yung mga turo nila, etong church nila, is outside sa totoong sinasabi ng Bible. Ang problema kasi sa atin, lalo sa mga Pilipino, hindi sila nagbabasa. Yes. It's either tinatamad sila o kaya yung bang kontento na sila sa kung anong alam lang nila. Hindi pa ba tayo natuto sa history? Yes. Ang history sa atin, sinakop tayo ng mga Kastila. And sila'y ginawa rin nila ang best nila para hindi tayo bigyan ng education. Tinawag pa nga tayo mga Indio eh. Indio, oo. Diba? Hindi ba tayo nasasaktan noon na Indio tayo kasi wala tayong alam? Indio na nga bro pero tapos ang marinig mo pang sermon nasa Latin. Ay, paano yun, di ba? Paano lalo maintindihan, Kaya nga, diba? talagang So yung ignorance talaga na sa Word of God na dapat binibigyan natin ng oras para mabasa ang katotohanan, malaman ang katotohanan. Because sabi ng Bible, the truth shall make you free. Yan. Amen. Kaya yun po, sa mga kaya importante po yung katotohanan. We emphasize po talaga as a Bible believers po na all matters of faith, ang final authority talaga natin is the Bible, King James Bible po, mga kaibigan. Ito magandang example, share ko lang bro, sa Bible, yung about sa baptism, so water baptism. Kasi interesting ito, kasi ito sa mga modern version, Acts chapter 8 verse, basahin siguro natin, 37, no? Yan po. Kasi ito pong verse na to, kung titingnan niyo po mga kaibigan sa ibang Bible versions, inalis nila ito. Yep. Isa ito sa mga evidence ng yung water baptism is not part of salvation. Yep, it's after. After. So, tingnan mo, basahin ko po Acts 8, verse 37, and Philip said, if thou believest, ikaw ba ay naniwala? Ito sa part na to give you the context, is na-explain na ni Philip sa kanya yung gospel. Yung binabasa siya. Nagbabasa siya, mga kaibigan. Nagbabasa siya. And then may question siya, hindi niya maunawaan. And then, in-explain sa kanya ni Philip. And then, naunawaan niya after that. And then, sabi ni
Sabi niya, naglalakad sila, nakita ng tubig. So, sabi nung eunuch, sa verse 36, sabi dito, here is water, what that hinder me to be baptized? So, sabi ni Philip, What hinder? What hinder? Anong pumipigil po sa akin para mabautismuhan? So, sabi ni Philip, kinonfirm ni Philip, if thou believest with all thine heart that thou mayest, ay ikaw ay maaari. Kung ikaw ay naniniwala, ikaw ay maaari mabaptize. Pero kung hindi ka naniniwala, ayan, kung hindi ka naniniwala, hindi ka naman pwede mabaptize. Tama ba? Hindi ka makakasunod. Hindi ka makakasunod sa Panginoon. Hindi ka makakasunod. So, yan po ang ano niyan. Alam mo, ito rin ang napansin ko sa mga major cults. No? They usually set dates ng mga end of the world. Yan, medyo kasi, yan. Nakakatakot yan. Diba? Pag na may ganyang end of the world na, ano ba, magagawin mo? Bigay mo na lahat, sabihin nila. Exactly. Naniniwala tayo may end of the world because that is prophesied in the Bible. But the thing is, these people, they put exact dates like August 24, 2012. 2012, December 2012 yun yung huli ko na. May mga ganun eh. Actually, ang JW, ang Jehovah's Witnesses, there's a lot of years na pinrophesy nila na darating ng Panginoong Hesus. No? Yung pinrophesy nila yon, yung year na yon, kaso hindi dumating ang Panginoong Hesus, eto na, nagawa sila. Anong reason nila? Bakit po hindi nagkatotoo? Hindi nagkatotoo. Kasi nga naman, di ba, mawawalan sila ng mga members. Edi kailangan nilang gumawa ng explanation behind that. So, nung lumabas, instead na dumating si Jesus Christ physically, spiritual na lang daw. Spiritual na lang. Hindi mo nakikita. Kaso, mga kaibigan, literal yung pagbibigay natin. Ang Bible tinuturo na literal na babalik ang Panginoong Jesus. Makikita mo, every eye shall see Him. Diba? Amen. Kaya ito yung mga grupo na tinatakot nila yung mga members para talagang, biruin mo kasi merong as in first-hand information na ano sa akin, kinuwento sa akin na tinatakot nila yung members nila to give. Yes, sell your houses. Yan po talagang ibenta mo yung mga ano mo. Resign ka sa trabaho mo. Dito ka pumunta sa amin. That's the intention talaga po. To make money. Money is the root of all evil. Yan po ang ano. Kaya napupunta lahat yung pera doon sa grupong yon. Alam mo, dito na tayo sa part ng recruitment. Paano ba natin malalaman paano sila mag-recruit? Paano sila umiikot? Kasi dumadami yung mga yan eh. No? For some reason talaga, dumadami sila. And there are a lot of cases paano sila nakakuha ng mga tao kahit na kulto nga sila. Isa sa mga, napapansin ko, Brother Rebo, isa sa mga obvious na way nila, especially sa mga established na mga religion na ganito, through biologically. Biological. So, ano yung ginagawa nyo? Mag-aasawa ng hindi member nila. So, syempre, ang requirement ay kailangan member ka muna. Bago mo mapangasawa tong anak ko. Tama? So, in that way, yun, marirecruit sila. Siyempre, mahal na mahal mo eh. Tama ba? Tama naman, siyempre. So, yun. Isa sa mga way. And then, meron kaming personally na encounter, isa sa kapatiran natin na abang nag-preaching tayo dun sa, I think, sa Zambales, na meron itong religion na na parang ino-offer nila yung mga single ladies nila sa mga single men. Mambira, no? So, ayun, biologically. So, syempre, pag nagkakilanan, na ganyan, nagkagustuhan, syempre, si lalaki, di ba? Gagawin ng lahat para makuha lang ang pag-ibig ng babae. Tama ba? Tawag sa kanila, merong mga grupo na Moonies. Yes. Sa Korea. Yan, Korean yan. Mga opa pa naman. Ewan ko narinig yan. Ewan ko pa kung narinig nyo. Pwede nyo pong i-research yan. Moonies. Sangmyun Moon. Yan, di ba? Mahilig tayo sa mga Koreans ngayon. So, yan po. Meron silang ganyang Ito pa yung matindi, bro. Kaya naaakit ang mga tao, especially mga Pilipino, is because there's this supernatural thing na nangyayari sa kanilang pag-invite. May ganito, invite kita. Dito tayo sa mga gumagawa ng miracles. Ayan, maano riyan, sobrang effective din talaga ng pag-i-invite niya. Kasi may need ka eh. May need ka, may problema ka sa health. Sino ba namang ayaw gumaling? Di ba lahat po tayo gusto natin gumaling sa ating mga karamdaman. Yan po ang isang gagamitin nila para ikaw ay ma-invite at ma-member. Yan po.
May mga bro, no? healing crusade, mga ganyan. Naka-wheelchair, tapos biglang gaganunin nila sa ulo, tapos biglang tatayo. Kagaling, opo. No? Opo. Matindi po. Pero mga kaibigan, kung kayo po titingnan nyo lang po ng maigi ito, i-take nyo po to as, magkaroon lang po kayo ng critical mind. Yep. Ito po ay scripted po, mga kaibigan, ginagawa nila to. Na-expose na po ito sa, pag tinignan niyo po sa YouTube, search na po. Na-expose na po ito. Mga kasabwat po nila yan. And then, syempre, ikaw yung walang alam. Di ba nakita, grabe, gumaling, tumayo. Yan po. So, ikaw, talagang mangingisay pa, di ba? So, ikaw talaga, mag-hope ka rin talaga na gagaling ka. Yan, isa sa mga nila yan, yan, pagka may mga ganyan po. Kasi sa Bible po, mga kaibigan, natapos na po yung mga labanggit naman po namin kanina. Tapos na po yung mga miracle works, mga healing. Yan. Although we still believe in miracles and prayers, no? Yes, pero yes. I'm referring to person na nasa harap mo mismo, ililay hands ka, tapos biglang may mangyayari sa yung supernatural, no? So wala na yun ngayon, wala na today yun. Ito pa, nakita mo yun kasi ang mga tao, they have needs, tama, sabi mo kanina, di ba? So these people, they recruit people and kinukuha nila yung mga needs nila. Yung mga vulnerable. Needs ng tao? Una, pagkain, syempre. Pagkain. Ano bang ginagawa nila minsan? May mga nagpaparapol pa nga. O kaya, naggagawa sila ng parang mass may pakain, may pakain. Tapos meron ding, eto pa, yung kinikater nila yung health. No? Nagkakaroon sila ng parang libreng... mga medical mission. Medical mission. Yan, sino ba yung mga mahilig sa ganyan? May dentista na nandoon, may doktor. Ano naman, di ba? Kasi may tita akong ganyan na nais niyang gumaling, maoperahan yung cataract niya. Ayun, and ang ano niya, syempre, dun sa nalaman niya, dun sa, yun nga, dating daan yun eh. Sila yung magbibigay ng libreng opera. So, hindi naman siya naniniwala dun sa reliyon niya. Pero dahil nais niyang gumaling yung mata niya, willing siya makinig dun sa reliyon na yun. And dahil doon, syempre, tuloy-tuloy na siya na may utang na loob na rin eh. Utang na loob na rin yun. Ito pa ang pinakamalaki, ang pinakamalakas na pang-akit ng itong mga grupong to. Ang nangyayari is that, in-offeran nila ng trabaho. Trabaho, puhunan. Kaya ang mga tao ngayon, talaga mabilis na. May mga kwento ngang ganyan, bro. May mga kwento. Ito first hand, ako mismo. Nung estudyante ako, nag-try ako mag-apply ng trabaho habang nag-aaral. Nag-apply ako sa SM. Nung nag-apply ako sa SM, gulat ako. Unang tanong sa amin, mga nandoon. Unang tanong, sino ang INC dito? Yun ang unang tanong. Hindi man lang tinanong sino ang graduate dito. Sino ganyan. Tanong, sino ang iglesia dito? Yes. Ano yun? Ba't may, may special? Pumasok yung mga INC doon, nauna sila. So, ikaw na nandun, ano may isipin mo? Ay, may something, maganda tong reliyon na to. Dahil matutulungan ako nito makahanap ng trabaho. So, maaari kang aanib ka ngayon dahil, syempre, kailangan mo ng trabaho eh. Tama ba? Merong member sa church na isang pulis, no? He knows yung kalakaran sa loob ng pulisya. Kapag pala ikaw ay gusto mo ma-promote, no? There are many people there na INC, na ano sila, tawag dito, mason. Mason, yes. Kung gusto mong ma-promote, kailangan maging tulad kanila. Parang ano yan, brotherhood na kailangan may connection ka. Parang fraternity rin. Parang fraternity ang dating, di ba? You want to get promoted, then you have to really be like them. No? Tama. So, ganyan sila mag-recruit. Kaya yung mga bagay na yan, tatargetin talaga nila yung mga vulnerable people na may mga need. Yan po. Kaya, I know we don't have much time, bro. Yes. Now, ito na lang tayo. This final question that we have. If in case sa mga nakikinig ngayon, ikaw na listener, you realize, mukhang itong sinasamahan ko to ay false religion. Itong sinasamahan ko ay isang kulto. Now you know. What prevents them? What prevents you na umalis dito? Ano tingin mo, bro? Ako, isa sa mga naiisip ko talaga dyan is the relationship with the family. Especially, sa kalakaran po ng isang reliyon na like na Iglesia ni Cristo, dahil meron po kaming, yung wife ko, may pinsan siya na Iglesia ni Cristo, na na-observe niya kasi gusto niyang bumaba ng tungkulin eh.
Yung diakono, gusto niyang bumaba ng ganyan. And, ang problema, natatakot siya. Natatakot siya dahil nakita niya yung ibang gumawa ng ganun na bumaba sa tungkulin. Na parang na-outcast. Na-outcast. So, nasira yung relationship niya sa dati niya siguro. Dating face bump niya yung mga yun. Ngayon, hindi na. Bakit ganun? Dahil bumaba na siya sa tungkulin. Actually, yung mga JW din, meron silang mga parang, pati yung pamilya mo, ha? Pati yung iyong nanay, pati yung iyong asawa, iano ka talaga. Itatakwil ka na bilang isang anak. And ang ano pa dyan, yung kabuhayan din kasi nila, bro, nandyan na rin. Oo nga naman. Kabuhayan. Mamaya, yung business partner mo pa, naandun. Ano yung business mo? Diba? So, isa yan talaga po sa, pipigil po sa inyo kaibigan. Pero, we tell you na, ano ba mas importante, bro? That's a greater risk, pero bet the reward naman po na makukuha nyo na lalaya po kayo. Kasi kung ang iniisip lang natin, iniisip nyo lang is, kailangan ko ng pera, alam ko kailangan nyo po. Kailangan po. Bibigay ng Panginoon yan, lalo kung kailangan mo talaga. But what is more important? Is it your flesh? Is it your food? Is it your job? Or your soul? Yes. Ang sabi ng Bible, for what shall it profit a man? Yes. If he gain the whole world, but lose his own soul. Yes. Mga minamahal, mahalaga ang kaluluwa mo. We're concerned about your soul. Ang soul mo, walang katumbas yan sa mundong ito. It's so precious that kahit ang buong mundo hindi kayang bayaran. If your soul will go to hell, it's a great waste. Huwag mong isipin na porke binigyan ka ng trabaho, sila po ay, nagbibigay ng pabor sa'yo, dun ka na. You find the truth. You find the truth because truly the truth shall make you free. And ang way to salvation, mga minamahal, ang sinasabi ng Bible, way to salvation is according to the Word of God. It is by grace, through faith, and not of ourselves. It is the gift of God. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sinabi rin ng Bible na ang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Jesus, ang ebanghelyo, may kapangyarihan nito na magligtas. Yes. Magligtas sa kahit sino, no? Mayaman ka man, mahirap ka, kahit gaano ka pa nagkasala, if you come to Jesus, ask for forgiveness. Yes. Acknowledge ang iyong pagkakamali. Acknowledge the wrong beliefs na yung pinaniniwalaan. Come to Jesus. Wholeheartedly. Yes. Sincerely. Lord, I want to get saved. Yes. Lord, I want you to be my Savior. Yes. Ililigtas ka niya. Liligtas ka niya. Kami po, mga minamahal, we've known Jesus Christ for a very long time na rin. And I can tell you, it helped me a lot. We are both, meron na kaming asawa. Ako po ay may mga anak na. I find the benefits of learning the Bible that helped me in my family. No? Not just that. Most importantly, yung mga bagay na hindi ko maintindihan sa paligid. Kasi ako po yung tipong matanong. Tinatanong ko yung mga bagay. Kinu-question ko yung mga bagay. Which I encourage you to do, no? Always have this critical mind. Huwag yung papaniwala mo lang dahil leader mo siya, no? Hanggang doon ka na, tapos na. Think. Use your brain. God gave you brains. Para ating gamitin, para ating usisain ng Word of God, tingnan mabuti ano bang mga bagay na nakasulat talaga dito. Kung nakasulat nga ba talaga. Diba? Kaya importante rin talaga when you go to church, o kaya you go holding the Bible and checking if those things are so. Yep. Okay? Amen. You have to check out, very importantly, and katulad nga po nito, ang kaligtasan nyo, napaka-importante. You need to get saved. If you continue to listen to this program, mga minamahal, many times Pastor Tiro will surely tell you areas in the Bible, specific areas in the Bible. Though kami ngayon, nagturo lang kami na medyo broad at sinubukan namin talagang palitin. Pero I know there are times na nagtuturo si Pastor in detail with verses for you to check out. Yes. Check it out, mga minamahal. No? Don't settle. Don't settle na ikaw ay tapos na sa reliyon mo, okay ka na dyan, masaya ka na dyan. No? Pag-isipan mo mabuti, nakasalalay ang iyong kaluluwa. Right. Yep. So, sa mga conclusion din po, mga kaibigan, isa po talaga sa mga gawain talaga na major na thing na ginagawa nito ng mga kulto na inaatake nila, alam niyo po kung sino? The Lord Jesus Christ. Yeah. Right. That's it.
ang kanyang pagka-Diyos. Tama po. Yan po. Yang inaatake nila. Kaya po, kung meron pong mga ganong reliyon na they said na, si Jesus, tao lang yan. Pamira. Alam mo na yan. You check your Bible. Yep. Tao ba lang talaga si Jesus Christ? Diba? So, ayun po ang ano po namin, ang ma-share po namin. Meron po akong isi-share siguro po na isang mixing quote lang po na kung bakit po namin ginawa ito. Dahil sabi po dito sa isang sikat na quote ito Nakikita ko to minsan sa Facebook, nagpo-post, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Ikaw, kaibigan, nakikinig ka, alam mo, nalaman mo na ang mga kulto ay ganito. Kung ikaw may kaibigan na nasa kulto, May mahal sa buhay. mahal sa buhay, hindi mo sila winarningan, hindi mo ba sila sasabihan? Ngayon, kaya yun po ang iiwan namin sa inyo. Make a decision na warningan sila. Kung ang mga tao nga, kaibigan mo, na warningan mo na naninigarilyo, uy, wag kang mga nigarilyo, masama yan sa kalusugan mo. What more pa kaya itong spiritual na mapupunta sila sa impyerno at di mo sila wawarningan? Kaibigan, may paghuhusga ang Diyos. At darating yung time na yon, ang dugo nila ay nasa kamay mo kung hindi mo sila pagsasabihan. So, nawa, we pray, Lord, we pray na magkaroon ka ng desisyon, ng lakas. Manalangin ka, kaibigan. Kung ikaw ngayon nasa loob ng reliyon, hindi po madali. We know po, hindi po madali. Lalo na po kung kayo po ay pinanganak na dyan, lumaki na dyan, buong family nyo. Wala pong imposible sa Panginoon, kaibigan. Ilapit mo sa Kanya at bibigyan ka ng kaparaanan ng Diyos upang ikaw ay makalabas dyan. Tama po yan. So I hope naging blessing po sa inyo ito by the mercies of God, makaabot ito sa inyo, that it will open your eyes, open your hearts, and you will find the truth. Pastor Tiro? Amen po. Maraming salamat sa napakagandang discussion na ating napakinggan sa oras pong ito. And thank you so much, Brother Paul and Brother Rebo. At napakagandang topic. Actually, broad po ng topic na ito. But bear in mind, kung kayo po ay nandoon sa mga kanila pong sinabi, isang bagay lamang po ang gusto po naming iparating dito. Check it out. The alignment, it would be based on the scripture. Tignan po natin palagi. Tignan mo, kung ikaw ay nakapaloob doon, there is nothing wrong na you have to search the truth. Ang sabi ng banal na kasulatan, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. So today, kung nakita mo that you belong to that group, ask yourself, where will you spend eternity when you die? And that is the most important thing in this life. Because after all, religion, the role of religion in our present time is to make everything complicated until you will be manipulated by these people. And then they will going to recommend you something that you do it. And then at the end, you see yourself that you are burning into that literal hellfire. And that is one thing that we want you to escape sa oras nito. And that is why, with passion and truth, gusto namin sabihin sa inyo that the only thing in this world to remove your sin from you is on based on the fact that Jesus Christ died for your sin, that He was buried, and then He rose again. Again, religion will make all things complicated until such time they will manipulate you. Today, straight to the point, look at what the Bible says. If Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me, look at that. Kaibigan, we are a Baptist in denomination, but Baptist church cannot save you. Why? It is because it is not the religion that can save. It is the Lord Jesus Christ can save. It is because if you're going to look at and hear and listen carefully sa mga sinabi po ng mga kapatid sa Panginoon, that these people, they say that our church can save you, that our baptism can save you, that our ritual can help you. But what was
the Bible says, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. So kaibigan, sa oras nito, this might be the last time that you will going to hear the Word of God, and then you will going to die today. Question is, where will you spend eternity? Kaibigan, you need to know that you are a body, you are a soul, and a spirit. And today, your spirit need to be born again. And in the blood of the Lamb, through the blood of the Lord Jesus Christ, you and I, sa oras na ito, can have the assurance of salvation. Sa aming pong mga tagapakinig and viewers of this program, marami pong salamat for listening sa aming pong programa. And it is my prayer na sana itong ating pong mga kapatid from Pasig ay makabalik po silang muli na po, and we're going to do it again. Our intention is to help you sa inyo pong search of the truth. And I said, and I will say it again, the truth can be found only in one premise, and that is the Holy Scripture. Make the Bible as your final authority. So sa oras nito, bago ko po palisin ang dalawa, of course, sa ating pong programa, nais ko po muna na sa mga oras na ito ay pabatiin sila sa inyo. And of course, kung gusto nyo po mag-search out ng katotohanan, do you have brother numbers or you have a program na maari po ninyong itong mga listeners natin and viewers natin ay pwede nyo po silang matulungan. Go ahead, Brother Ribo. Yep. So ang church po namin, we have a website that's pasigkjv.org. pasigkjv.org. So may mga makikita po kayo doon, mga articles and mga videos to learn from the Bible. I myself po, I don't call myself as a YouTuber, but I have a channel. Okay. I use that for the purpose na, by the way, the name of the channel is Pinoy Sincere Seeker. Pinoy Sincere Seeker. Ang pinakamukha nun is leon na parang leon, okay, na nangangagat. But actually, it was my life verse na talagang, if you search the Lord God with all your heart, you will find Him. So yun po ang naging premise ko sa buhay, and therefore I want others to also see that. No, if you're really searching for God, you're really seriously wanting to know God, you can. Papakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo. That channel has a lot of videos, 20-minute videos na gusto mong matutunan ng isang area about Christ, Christology, Revelation, end times. Ang dami ko pong mga series po na nailagay na po doon. You can check it out. Pinoy Sincere Seeker sa YouTube po. So, ayun po. Brother Paul? Ayun po, add ko po yung Facebook page po namin. Active po yan. May pwede po kayo mag-message yan at kung may katanungan po kayo, may magre-reply po sa inyo dyan. Yan po. Ang page po is Pasig Bible Believers Baptist Church and Missions. Yan po. I-follow nyo po or message po kayo kapag meron po kayong katanungan at meron po kayong mga nais nyo pong bumisita dyan sa Pasig. I can give you the details po kung paano po pumunta sa church. Amen. So maraming salamat mga kapatid sa Panginoon at muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Oliver Tiro. Thank you so much for watching and even listening to our program. For more details, you can visit us dyan sa may 219 Ironay Street, Brabod, Sorsogon City. Maraming pong salamat at muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Oliver Tiro ng Amazing Grace Bible Believers Baptist Church. Sumainyo ang magagandang mensahe mula sa mga salita ng Diyos dito sa programang Gospel Hour Radio Ministry. Kayo po ay aming inaanyayahan na makinig muli sa susunod na programa ng Gospel Hour Radio Ministry dito sa Wow Smile Radio 107.3 mula alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Gospel Hour Radio Ministry para sa mga karagdagang kaalaman at gawain ng Panginoong Hesukristo. Maaari kayong dumalo sa Amazing Grace Bible Believers Baptist Church na matatagpuan sa Heronay Street, Barangay Burabod,
Sorsogon City. Dahil sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala, ang himpilang ito ay ginawaran ng parangal. Best AM FM radio program show, National Awards goes to Wow Smile Radio. Ito ay inaalay namin sa inyo, mga kasama. Congratulations! Wow Smile Radio!